Ano po sa tingin nyo ang pagkakaiba ng bida sa kontrabida? What is the difference of a hero and a villain? Kung ikaw ang tatanungin, ano ka? Bida o kontrabida? Siyempre, bida. Sa kwento ng ating buhay, meron pa bang ibang bida? Di ba wala na? Pero ang tanong, alam mo ba kung sino o ano ang ugali ng isang bida? Baka naman ang ugali mo ang kontrabida. Remember this, my dear friends, that both hero and villain suffer. They experience pain. And yet, their difference lies in this, on what they do to their pain, on how they deal with their pain. Ang bida, pag siya'y nahihirapan, hindi niya ginugusto na maipasa ito at maranasan ng iba. Nagtitiis siya. Kaya nga, lumalaban siya para ang mga iba maligtas sa sakit at paghihirap. Pero ang kontrabida, nasasaktan at gusto itong sakit at paghihirap maranasan ng iba. Dahil ang pag-iisip ng kontrabida, ganito. Aba, bakit ako lang ang nasasaktan? Unfair naman yata. Dapat ang iba din masaktan. Dapat lahat nasasaktan. Pantay-pantay dapat nahihirapan. Kaya gumagawa siya ng paraan para ang iba mapasama at masaktan. Kaya ang tanong, ikaw, bida ka ba o kontrabida? Pag nasasaktan ka, ano ang iyong naiisip? Nagtitiis ka o gusto mong ipasa din ito sa iba? Maganda din pong itanong, anong pagkakaiba ng santo sa makasalanan? There is a difference of a saint and a sinner. Ang banal, hindi lang naman yung palaging nagdadasal, palasimba, pero makikita mo din sa attitude niya, ang banal, nasasaktan at naghihirapan din. Pero, anong ugali niya? Pag nasasaktan siya, hindi siya tumitigil na nananalig sa Diyos. Nagtitiwala siya na may dahilan ang kanyang paghihirap. Nagpapasalamat siya sa Diyos. At ang banal, kahit na nahihirapan at nasasaktan, may tuwa pa rin sa kanyang puso. Remember this, my dear friends, that a saint is one who suffers with joy. Sino naman ang makasalanan? Who is the sinner? Nasasaktan din, nahihirapan. Pero anong ugali? Nasasaktan, nagagalit, naiinis. Sinusumpa ang Diyos. Yan ang makasalanan. He suffers with anger and resentment. He doubts the goodness of God. Magandang itanong, am I a saint or am I a sinner? Ang isang tagasunod ni Kristo, ang isang disipulo ng Panginoon, hindi dapat matatakutin sa sakit at paghihirap. Yan ang pinapaalala ng ating Panginoon. Kung gusto niyong sumunod sa akin, dapat buhatin niyo, yakapin niyo ang inyong mga krus. Kailangan niyong itakwil ang inyong mga sarili. Dahil ang Diyos na ating sinasamba, hindi rin matatakutin sa paghihirap. Yan yung kanyang ipinahayag sa kanyang mga alagad, na darating daw ang panahon ng oras, pagkapunta niya sa Jerusalem, ipapahiya siya ng mga nakatatanda, papahirapan siya, ipapako siya sa krus, ipapapatay siya. Pero tingnan niyo po, itong si San Pedro, nilapitan siya. Sabi, God forbid, that will not happen to you, Panginoon. Hindi sana hahayaan ng Diyos na mangyari sa iyan na maghirap ka. Ano ang sabi ni Jesus? Umalis ka, Satanas. Hindi yan ang pag-iisip ng Diyos. Sagabal ka sa plano ng Diyos. Sino ang umaayaw? Sino ang humihindi sa paghihirap at sakit? Ang demonyo. Pero ang Diyos, malakas ang loob. Bakit nakakayanan ng isang tagasunod ni Kristo ang magtiis sa paghihirap? Dahil nauunawaan niya ang halaga ng paghihirap. At yan din po ang hamon sa atin. May we find the value of our pains in life.
Dahil kung hindi mo maintindihan kung ano ang hirap at sakit, lalong magiging mas mahirap, mabigat, at mas masakit ang iyong karanasan. Pain, P-A-I-N-S, really means this. Memorize niyo po. Positive attitude in negative situations. Ang ganda po. P, positive, A, attitude, I, in, and negative, S, situations. Pag negatibong yung pag-iisip, kahit na magaan ang iyong problema, bibigat yan.